slowly though, as Heruela is already in the game. Near steal by Stan Hardinger. What needs to be done in a ball game. Ito si Terrence Jones, ang PBA import na bumago sa takbo ng 2019 PBA Commissioner's Cup. Ang pagdating nga ni Jones sa PBA ang nagmarka ng panibagong talento sa ating pambansang liga. Nangangahulog ang hindi lang mga patapon sa NBA ang kinukuha ng ating mga kupunan sa PBA, kundi pati mga veterano na. Ang pagtapak nga ni Jones sa TNT ang naging rason kung bakit napilitan ng iba pang mga kupunan na kumuha din ng dekalidad na import na itatapat sa kanya. Ilan ngang mga PBA teams ang nagpalit ng reinforcement sa conference na iyon para lang matapatan ang produksyon ni Jones. Can you imagine that? Yun nga ang naging epekto ng pagkakaroon ng super import sa PBA. Umaatikabong nadakdakan, supalpalan. Yan ang klase ng laro ni Jones. Sigurado akong bentang-benta ito sa Pinoy basketball fans. Yan ang gusto natin mga Pinoy, di ba? Action sa loob ng court. Magandang araw sa inyo. Ito ulit si Jigger TV. Tara't pag-usapan natin ngayon si Terrence Jones. Terrence Alexander Jones, born January 9, 1992 in Portland, Oregon, USA, na may taas na 6'9". Bata pa nga lang basketball na nakahiligan nito. Hanggang ito ay kanyang nahasa, samahan mo pa ng pagtangkad nito. Nadala nga niya ito para makapaglaro ng high school sa Jefferson High School. Pinangunahan nga niya ang kanyang eskwelahan sa 3 straight Oregon Class 5A State Championships between his sophomore and senior year. Sa kanyang junior year, kitang-kita na agad na Jones is special. He averaged 32 points, 13 rebounds, 5 assists, 3 blocks na 3 steals kada laro. Pagtatak nito ng senior, nag-average ito ng 30 points, 14 rebounds at 6 assists per game. Dahilan para mag-commit itong maglaro ng college basketball sa Washington Huskies. Pero kalaunan na biglang nagbago ang isip nito at naglaro sa Kentucky Wildcats. Kaya sa kanyang debut game suot ang uniforme ng Kentucky, walang kailang-ilang itong gumawa ng 25 points and 12 rebounds kontra East Tennessee State. As a freshman, nag-average ito ng 15.7 points, 8.8 rebounds, 1.6 assists, 1.1 steals, at 2 blocks per game. Sa kanyang sophomore year, naging parte si Jones ng considered one of the most highly anticipated Kentucky basketball team of all time. Nag-average nga ito ng 2011-2012 season ng 12.3 points and 7.2 rebounds in 38 games. Sa NCAA tournament nga na iyon, tinulungan ni Jones ang Kentucky para mapanalunan ng kanilang 8th national championship. Kaya on 2012 NBA draft, Jones was selected first round 18th overall pick by the Houston Rockets. Kasabay nga nitong nadraft ang 5 pang Wildcats na sila Anthony Davis, Michael Kidd-Gilchrist, Marcus Teague, Doron Lamb at Darius Miller. Nag-set nga ito ng record na most players from one school drafted in the NBA draft. Sinabak nga muna itong si Jones sa D-League sa kupo ng Rio Grande Valley Vipers, an affiliated team with the Houston Rockets. Pero di rin nagtagal, kinailangan din ito ng Rockets. On January 18, 2014, umiskor ito ng career high 36 points. Sinamahan pa ng 11 rebounds at 2 tapal in a 114-104 win kontra Milwaukee Bucks. He became the second youngest Rocket player na umiskor ng 30 puntos pataas behind Hakeem Olajuwon. Pero after playing the first 4 games of 2014-15 season, dito na lumabas ang mga problema ni Jones. Mahigit 1 buwan nga itong hindi nakapaglaro dahil sa pamamaga ng kanyang kaliwang hita. Bumalik nga ito sa paglalaro on February 27, 2015. Umiskor ito agad ng 26 points in a 102-98 win kontra Brooklyn Nets. Pero kalaunan, hindi na naman ito nakalaro ng 6 games sa kadahilan ng komplikasyon sa kanyang baga. Iba't ibang klaseng ang injury ang natatamo ni Jones. In 2015-16 season, tinahi naman ang talukap ng kanyang mata. Then on February 3, 2016, na-aksidente naman ito sa kanyang sasakyan at na-ospital ng 2 araw. Pero sa kabila nga ng kinaharap ni Jones sa stint niya sa Rockets, pinilit pa din niyang maging produktibo para sa kanyang kupunan. Kung titingnan nga ang kanyang numero, hindi nga masama kung ikukonsindera ang mga nangyari sa kanya sa mga taong iyon. Nagtapos nga ang kanyang 4 na taong stint niya sa Rockets na may average na 10.3 points at 5.7 rebounds. Pero dahil nga sa pagkasunod-sunod ng injury nito, ito siguro ang dahilan kung bakit binitawan ito ng Rockets.
Dahil noong July 22, 2016, pumirma ito sa New Orleans Pelicans. Dito, matatandaan ngang sinupalpal ni Jones si LeBron ng walang kahirap-hirap. At isa nga ito sa highlights ng kanyang karir sa NBA. Nag-average nga ito sa Pelicans ng 11.5 points, 1 block, 1.1 assist, at 5.9 rebounds per game. Pagtapos ng isang season, naglaro ito sa Milwaukee ng 2017 at noong 2018-19 season, balik Rockets ito for 20 days contract. Makikita ang hinog na si Jones sa experience. At para sa akin, maski sa ang liga mo dalhin ng manlalarong ito, siguradong pagdudumina ang ipapakita niya. Dahil nga di na ito pinapirma ng Rockets after his 20 days contract, napagpasyahan itong pumirma sa TNT katropa sa ating pambansang liga. Unang laro nga ni Jones, suot ang uniforme ng TNT, gumawa agad dito ng 41 points, 14 rebounds at 4 na assist kontra NLEX Road Warriors. Sa mahabang panahon nga, ang presensya lang ni Jones sa PBA ang naging usap-usapan sa ating liga. Bihira naman kasi tayong makakita ng PBA import na nooy napapanood lang natin sa NBA. Diba? Naging bukas nga ang ating pinto sa pagpasok ni Jones sa PBA. Pero alam naman natin na hindi lahat ng punto ng balita sa manlalarong ito ay magagandang paksa. Sa kabilangan ng pagiging halimaw nito sa loob ng court, maraming ang issue ang kinaharap nito sa kanyang maiksing stint nito sa PBA. Isa na dito ay ang di malilimutang paghaharap nila ni Calvin Abueva. Kilala naman natin si Abueva na gagawin ang lahat para masira ang laro ng binabantayan niya. Kaya nga nang magkaharap ang dalawang ito, hindi magandang kinahinatnan. Ang pisikalan nga ng dalawang ito ay nagresulta sa pagkakasuspindi ni Abueva indefinitely at samahan pa ng multa na 50,000 pesos. Pero matapos nga ang kontrobersyal na iyon, patuloy nga ang paghahalimaw ni Jones sa PBA. Normal na nga dito makakita natin gumawa ng mahigit 40 points, sabayan mo pa ng pagkalawit nito ng mahigit 10 rebounds. At nang nakapag-adjust pa siya lalo sa liga, kahit pa triple-double hindi na bago sa kanya. Isa nga sa pinakadominante nitong laro ay nang gumawa ito ng career high 49 points, 18 rebounds at 4 assist win over Meralco Bolts. Grabe, di ba? Di nga mapagkakailang pag nakabuelo itong si Jones, may hirap na itong pigilan. Nadala nga niyang kanyang kupunan sa finals kontra San Miguel Beermen na pinangunahan ni Chris Macolo. Kaso nga lang kinapos silang masungkit ng corona. Pinarangalan nga itong best import of the conference. Matatandaan ngang pinagmulta si Arwin Santos ng PBA ng 200,000 pesos dahil sa pangasam nito kay Jones na umaaktong unggoy nung Game 5 win ng Beermen. During shoot-around of Game 6 ng finals, makikitang humingi ng apology si Santos kay Jones. Pero tila nga walang nadidinig itong si Jones. Hindi man nanalo ng kampyonato si Jones sa PBA, sigurado naman akong isa siya sa PBA imports na nagkaroon ng pinakadominanting karera sa ating pambansang liga. Pero bago tayo magtapos, meron nga pala itong anak na lalaki sa isang Pinay. Makikita nga ito noon nakasama ito ni Jones sa mga laro niya sa mga PBA venues. Nangako nga sa mga basketball ng Pilipinas na ayusin nila ang papeles ng anak ni Jones para makakuha ng Philippine passport bago ito mag 16 years old. Panigurado kasing ito ang magiging puwersa ng Team Pilipinas sa hinaharap. Yun kung magtutuloy-tuloy ang pagiging mahilig nito sa basketball. Understatement nga ang sabing marami ang nangyari sa stint ni T. Jones sa PBA. Mula sa dominanteng pinapakita niya sa loob ng court hanggang sa issue niya kay Calvin Abueva, imposibleng makalimutan yan ng kahit na sinong PBA fan. Hindi man naging perpekto ang paglalaro niya sa TNT katropa, alam kong aabangan pa din nating mga PBA fans ang muling pagbabalik sana ng nag-iisang si Terrence Jones. Slaughter and Terrence Jones. May konting tapik ata galing kay Greg, ha? That led to Terrence Jones talking to Greg Slaughter. At alam natin, ha? Akala ni Ellie siya yung paborito ni Terrence Jones, pero kung may bago siyang paborito. Rebound guard, yung goes over to McCullough. Oh, but he was too fast for his own good. Hindi na naman. Again, understanding what it means to be
Jones for three. Bang, bang.